Ama namin Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Ito ay isang dakilang araw na ginawa mo. Sabi niyo nga, this is the day that the Lord has made. Para sa pahiga namin, purihin ka namin, at pasalamatan ka namin. Pero lagi niyo pong sinasabi, Panginoon, yung isang bagay na dapat mong pauhawan po namin, Lord. Yung katulad ng sinabi ni Haring David, ang sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yun po sana yung maging damdamin namin palagi. Yung every Sunday, may kagalakan po kami pumunta sa church. Maranasan namin, Panginoon, yung presensya mo. Ibigay namin, Panginoon, yung walang hanggang pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos, hindi nakakalimot. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Natayaan mo sa umagang ito, Panginoon, na makita mo yung aming mga puso, Panginoon, na naroon yung kasabigan namin na marinig ang iyong mga salita. Panginoon, patuloy namin inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya sa ating kalagitnaan sa umagang ito, at mangusap ka, magpahayag ka, Panginoon, ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Ang lahat mo tinataas namin na may pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kahapon po ay yung kasalan. Iba-iba po yung bisita. Inasal po sila sa Montalban, pero yung bisita po nila ay nanggaling sa Bohol, nanggaling sa Davao, nanggaling sa kung saan-saan po, lalayo po ng lugar. No? Iloilo, Bacolod. Sabi ko, nakakatuwa naman itong kasalan. Samahan po ng pamasahe. Atin ka ng kasalan ngayon. Sabi ko doon sa umated, galing po ng Davao, magkano po pamasahe ninyo ngayon? Sabi niya, so 9,000. Grabe, para ka pumunta ng abroad, no? 9,000 ang pamasahe ngayon. Pero alam mo, nakakatuwa dahil nandun sila para po umaten, no, sa kasalan na kanilang mahal sa buhay. At siguro po yung longing, no, sa kanilang mga pamilya ay nandun, kaya gusto po nilang makita nila. Grabe po yung mahal. No? Ngayon, pag nagkarga ka dati, pag nagpultang si Pastor, 2.5 lang yata eh. No, ngayon, doble na. Ewan ko kay Sterlisa kung magkano. No? Kasi mas mahal yung diesel ngayon eh. Sabi ko, mas mahal na yung diesel. So nakaharap po tayo sa matinding problema ngayon sa ating buhay. At kung nakaharap tayo sa krisis ng buhay ngayon, paano natin nire-respansyon? Paano tayo tumutugon sa mga ganong klaseng krisis na ating buhay? Kasi alam niyo po, pag dating ng krisis, marami kang naririnig. Ang hirap ng buhay, ang mahal ng bilihin. Ano ba yung naririnig natin? No? Yung galit natin nandun. No? Wala nang ginawa yung ating gobyerno. Madami tayong sinasabi regarding sa krisis na nangyayari at nakikita natin sa ating buhay. Sabi nga doon sa kausap ko, kamusta po yung Davao? Sabi niya, Davao, sabi niya ay peaceful sa Davao. Dito lang sa Manila magulo. Dito pala sa atin yung magulo. Sa kanila, peaceful daw po. So ngayong umaga, gusto kong dalhin sa inyo yung mensahe ng Panginoon na pinabagatan ko pong sabi po dyan, responses that please God during crisis. Totoo kaya ito? No? Na nalulugod ang Diyos sa ating mga pagtugon doon sa nangyayaring krisis, sa panahon ng krisis sa buhay natin. No? Ang hirap po, nakasipin mo, no? Tinitingnan ko kanina, nagpagas ako, sabi ko, dati, yung 1,000 mo, siguro nasa 15 liters na. No? Ngayon, 10 liters na lang. Bumaba pa po yun. So, dati kasi nasa 148 o 150 ang
Eh ngayon, bumaba pa, naging 2, ewan ko dito kung meron 206, 106. 106 na. Meron po kami 106 doon. So, nakita ko, sabi ko, paano kaya nga talaga harapin? Kasi yung responses natin, yung mga tugon natin sa paghihirap, lagi po yung may kaakibat na takot. Naku, magtataas yung bigas. No, magtataas yung gas. Magkano na ngayon ang gas? Lalo yung mga nanay, yung bumibili ng gas. Kasi sa akin, wala akong problema. Hindi mo na bumibili. Yung asawa mo yung bumibili. Kaya wala akong problema. Pero yung mga kababaihan, yung mga nagluluto, o paano sila mag-response pagdating sa palengke, no? Yung halos, pag tumawag ngayon, halos iiyak na yung tindera dahil wala nang tutubuin. Yung masabi ng gano'n. Sabi ko sa asawa ko, piso na lang. Huwag mo nang piso na nga lang eh. Patawarin mo pa. Ewan ko, ganyan yata sa Katagalugan, no? Ewan ko kahit saan. Yung bang kahit 50 centimos, tinatawad pa. Kakaiba kasi yung mga babae pag bumili. Diba? Kami mga lalaki, pag sinabi ng tindera, kami pag bunot agad, bayad. Pero yung mga kababaihan, ang gagaling. Ang gagaling tumawad. Pero nakakaawa po yung tindera. Kaya dahan-dahan na po tayo sa pagtawad. So, tingnan po natin, ano po yung sinabi dyan. In 2 Chronicles, chapter 7, verse 12 to 14, ang sabi po dyan, isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alayan ng mga handog. Halimbawang hindi ko paulanin, o kaya naman magpadala ako ng mga balak sa lupa, nakakain ng mga tanim, o magpadala ako ng salot sa ating mga mamamayan, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinatawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ko ang kanilang lupain. Marami pong gandang-ganda sa talatang ito, no? Yung talata sa 2 Chronicles 7:14, ang dami po ang kumakabisado niyan. Nasabi dati, my people shall humble themselves and pray and turn from the wicked ways. No? Ang dami pong nakakaalam at ginagamit po yung talatang yan. Pero ang nakakatuwa, ang background po ng talatang yan ay wala pong krisis yan. Hindi po nangyayari ng krisis. Hindi po nangyayari na sinasabi na dito yung magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, gumanap sa akin, humingi ng tawad, patatawarin ko. Wala pong crisis niyan. Actually, yung background po niyan, yun yung time na inihandog po ni Solomon yung ginawa niyang pinakamagandang templo. At ito po ay isa sa panalangin ni Haring Solomon, pinakamagandang panalangin ni Solomon sa kanyang bansa. Actually, nagtatay po sila dyan ng 120 na tupa. No? Tapos ay 22,000 na mga baka. Sipin mo, yung po pala ay celebration. At yung po ay isang napakasayang okasyon sa kanila. Nagpipista po sila. Pero bakit po sinabi dito na kung ang aking bayan, kung ang mamamayan, no, na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Bakit dito dumating yung point na para bang ang tingin natin ay may malaking problema darating. No, kaya sinabi po yung talatang ito. Samantalang ang ganda po ng prayer ni Solomon dito, sabi niya, Haring Solomon, Panginoon, kung magkasala ang bayang ito, sana patawarin mo sila. Sana hindi magbago yung pagtingin at pagmamahal mo sa bayang ito. Yun po yung prayer ni Solomon. Pero natugtungan po yan, na kung i-analyze po natin yung talata, ay mayroong ginawa, mayroong mga krisis na darating sa kanila, na hindi nila makakalimutan sa kanilang buhay. Yun po yung pinapatungkulan ng talata. Sabi niya, if my people shall humble themselves,
themselves and pray. Ibig sabihin, para bang tumalikod na yung mga tao dito, hindi na sila nananampalataya, wala na yung karanasan na maglingkod sa Panginoon, lumapit sa Diyos, sila po ay nagkamali. Sabi ni Lord, pagpapalain ko ang kanilang lupain. Parang mayroong nangyari, pero yun yung time na napakasaya nila. Yun yung time na ihandog natin yung templong ito para sa Panginoon, na tayo kumain, na tayo magsaya. Kaya sabi ko, paano kaya naisulat yung 2 Chronicles 7:14 na paano bang pinauunawa na mayroong darating na problema? Maaaring sabi nga natin, it is a preparation sa darating na panahon na kung dumating man sa krisis ang Israel o ang mga Hudyo ng panahon na yon, ano kaya ang kanilang sasabihin? Ano kaya yung kanilang response? Ano kaya yung kanilang tugon kapag sila ay nakaharap sa krisis na yun? No? Sabi diyan, crisis will confront us many times in our lives. Ang dami nating krisis, totoo naman talaga yun. Sa pag-aasawa, no? Maraming krisis niyan. Pagka bago ka palang mag-asawa, naku, daming adjustment sa buhay. No? Kaya nga sabi ko kahapon, marriage is not for everyone. Tama po ba? Sabi nila, Pastor, paano kung hindi yung kasal para sa lahat yan? Hindi po. No? Pag ang kasal ay hindi para sa isa't isa, bakit po nasasabi? Pag hindi handa ang kinasal, kasi yung marriage is confront us, no? Pag nag-asawa ka, yung asawa mo, kumpronta ka, o saan ka na naman ang galing kagabi? Di ba? No? Yung marriage po, yung pag-asawa ay magtutulak sa iyo para magbago ka. Tama ba yun? Ayaw, baguhin mo na yung ugali mo yan. May asawa ka na. No, maraming krisis sa buhay natin. Sabi niya, expected and unexpected, they seem fueled by evil. Ito daw po yung parang gasolina ng diablo sa buhay natin. No? And we find ourselves forgetting God and hiding from the chaos. Yung mga naranasan natin ay maaring, minsan kasi, pag nakaharap ka sa krisis, sino ba yung kita-kita mo yung magiging Kristiyano? Di ko ba? Pag umarap ka sa krisis, doon mo makikita yung mga mature Christian kung paano nila hinarap yung krisis sa kanilang buhay. Sabi niya, that is the place the enemy wants us to be. In a hole, afraid, alone, hopeless. Yan na po yung bunga ng krisis sa atin. Parang may takot natin na mag-isa tayo, walang kawalan ng pag-asa. At nakakalimutan po natin na balikan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin kung paano na tayo in-encourage, binigyan ng pag-asa, no, sa ating buhay. Kaya po yung crisis na yan ay magsasabi sa atin, magdidetermine sa atin kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon, kung gaano kalalim yung relasyon natin sa Diyos, at kung gaano tayo mag-depend o umasa sa ating Diyos. The question is, how do we respond from the crisis in our lives? Paano tayo tumutugon sa mga krisis sa ating buhay? Ito po yung mga negative responses that doesn't please God. No? Ito daw po yung mga ating mga tugon na hindi nakalulugod sa Diyos sa panahon ng krisis. No, number one, yung galit. Galit na galit ka. No? Bakit sa ating bansa lang ang napakamahal ng gasolina? Tama po ba? Sa atin lang ba talaga? No? Kasi walang ginagawa yung ating pamahalaan. No? Doon yung matinding galit natin. No? Pati yung kapitbahay mo na walang kaalam-alam sa krisis, galit na galit ka. No? Yung tindera, no? Nagtitinda lang. Kasi ang taas-taas kayo pagtinda ng mga tindero, ng mga tindera, yung mga negosyante. No? Andun yung galit natin. Yung pagtugon natin sa krisis ay nauwi sa matinding galit. Pangalawa, yung bitterness natin.
Ano ba yung bitterness talaga sa Tagalog? Pinakamaganda daw na example sa bitterness yung palaya eh. No? Kapag kinain mo, talagang nandun yung mapait. No? Yung kapaitan sa ating buhay. No? Alam niyo po, pag nararamdaman natin to, wala tayong nakikita maganda, wala tayong nakikita mabuti, pero negative po. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Yung complain. No, dami natin kinukomplain. No, katulad tayo ng mga Israelita, na sa land of promise, papunta sila, dadalhin sila sa lupang pangako ng Diyos, na sabi sa lupang pangako, magiging maganda yung buhay ninyo. No, doon ay nagkakaroon ng milk and honey, matitikman nyo doon, ang ganda po. Pero, along the way, napapunta po sila doon, hindi nila naisip yun. Kasi nakaharap sila sa matinding krisis na nangyayari sa kanila. Wala silang pagkain sa disyerto, no, napakainit, no? At walang tubig. Puro complain. Nakaharap sila sa krisis ng panahon ngayon. And sabi dito, ano po dyan? Pakibasa nga yan. Anong sabi dyan? Pakibasa po, sabay-sabay natin basahin. Naku, yan po yung nasa atin ngayon lahat. Nadidepress tayo. No? Pag nakita mo lang yung price tag, ngayon, madidepress ka na. Pagharap mo dun sa gasolinahan, madidepress ka. Kapag punta mo dun sa palengke, nadidepress ka dahil sa napakatataas na bilihin na nangyayari sa ating bansa. Number 5, yung pagkakaroon natin ng doubt sa Diyos. Pagkakaroon natin ng mga pag-aalinlangan sa Diyos. No? Akala kasi natin, mga Kristiyano, hindi tayo dadanas ng mga krisis sa buhay natin. Kaya minsan tayo mismo, nagdadaw tayo, totoo ba? Lord, akala ko hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay namin? Kasangkot kami sa paghihirap na nangyayari sa mundong ito. Di po ba? Ang dami nating tanong, ang dami nating tanong sa Panginoon. Mamaya titingnan po natin. Ano pa po? Ang sabi diyan, lose faith in God. Kawalan ng pananampalataya sa ating Diyos. No? Nawawala yung ating pananampalataya sa Diyos sa panahon na tayo po ay nangarap sa krisis. Minsan, mas napipicture natin yung buhay. Kapag meron kang negosyo, tapos, kaya sabi po ng ating gobyerno, ayaw daw nilang umutang sa gobyerno natin. Di ba merong microfinance? Mga microfinance, ang papautang ng gobyerno natin, bibigyan ka ng puhunan. Sabi nila, paano kami kukuha dyan? No, pagpilap ka lang ng form, 1 linggo na. Samantalang sa Mumbai, mag-uusap kami ngayon, mamaya yan yung pera. No? Ay, totoo naman po yun. Lost in faith in God. No? Nawawala po yung pananampalataya natin sa Panginoon sa panahon na nakaharap po tayo sa krisis. No? Ito po yung danger, no? The danger of wrong response. Ito po yung panganib doon sa maling tugon natin sa panahon ng ating krisis. Number 1, ang sabi dito, we miss the blessing of God. No? Para bang sinabing na miss ang virus na dito? Nakakaligtaan. Tama ba yun? Nakakaligtaan natin yung pagpapala ng Diyos sa atin. Actually, madalas yun eh. No? Pagka nasa krisis ka, hindi mo minsan ma-appreciate yung maliit na bagay na naibibigay sa'yo. Kasi ang hinihintay mo malaki. Lord, hindi yan ang inaasahan ko eh. Ang inaasahan ko yung malaki na pagpapalang ibibigay mo sa amin. Minsan mayroon po tayo mo, nangailangan tayo ng 10,000. No? Tapos ang dumating is 5,000 lang. Ikulang na kalahati. No? Hindi natin ma-appreciate yun. Yun ay pagpapala ng Panginoon sa atin yun. No? Bakit? Kasi kulang. So, ganun po tayo mag-response. Kaya nga po, ito po yung mga
mapanganib at maling response natin sa pagharap po natin sa crisis na dumarating sa ating buhay. Pangalawa po, ang sabi, we miss the lesson God wants us to learn. No? Yung mga bagay na dapat nating matutunan, meron palang gusto ang Diyos na matutunan mo sa pagharap mo doon sa crisis na yun. Pero hindi ka matuto kasi nga mali yung iyong pagtugon doon sa crisis. Halimbawa, tinuturuan ka ng Panginoon na mag-antay. No? Ano po naging mali ni Abraham at ni Sarah noong panahon na yun? Nasa crisis po sila na hindi sila magkaanak. No? 90, ilang taon na si Sarah ng mga anak? 90. No? Si Abraham ay 100 years. 100 taon. At napakahaba anong panahon na yun ay pinangako sa kanila ng Panginoon dahil sabi ng Panginoon magmumula sa kanila yung isang bansa. Pero 100 years si Abraham and 90 si Sarah. At na-miss po nila na matutunan na magantay at mag-depend sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. So sabi ni Sarah, sige na Abraham, anakan mo na yung aking alila. No? Kasi ang tagal-tagal na, hindi naman nangyayari. No? Yun tugon ng Panginoon. Alam niyo po, yung mali, yung danger na ginawa po nila yun, yung pagtugon sa crisis na yun, number 1 na yung kalaban ng Israel ay yung kabuuan halos ng Middle East. Di ba binigera sila ng mga Muslim, pero kapatid po nila yun. Magkapatid sila. Bakit? Kasi dumating sa panahon na mali po yung pag-response nila doon sa crisis na nangyayari. Kaya sabi dito, the danger of wrong response, we miss the lesson God wants us to learn. May dapat tayong matutunan sa crisis. Pangatlo po ang sabi, we miss the opportunity to glorify God. Namimiss po natin na yung oportunidad na maluwalhati ang Diyos. Kasi po, hindi na natin pinapakinggan yan. No? Hindi na natin pinapaniwalaan yan. Nakatingin na lang tayo doon sa malaking bahagi ng krisis na nangyayari sa ating kapanahunan, sa ating buhay. So wala nga ng oportunidad na pasalamatan at tuwalhatiin ng Diyos. Alam niyo po kasi tayo mga Kristiyano o even tayo mga tao, napaka-limited po ng ating pananaw. Nakatingin lagi tayo kung ano yung ating nakikita. Pero behind doon sa ating nakikita, bagamat sinasabi ng Diyos na meron akong magandang plano sa atin, hindi po natin makita, natatabunan po ito ng maraming crisis o maraming paghihirap na ating nakikita. Kaya marami po tayong namimiss kapag tayo po ay mali ang ating response. Nakakita na ba kayo ng mga tao na yung positive output na sinasabi, no? Na kahit siguro sasabihin natin, alam mo, sabihin ng isang dalaga, alam mo, inis na inis ako sa buko kasi pulot. No? Ang hirap soplayin, ganyan. Pero meron magsasabi sa atin na, alam mo, ang ganda-ganda ng buko mo. Pero hindi po yun yung pananaw natin, di ba? Pero yung pananaw ng iba, maganda tayo sa iba. Pero sa ating sarili mismo, hindi po maganda yung ating pananaw sa ating sarili. Kasi para sa atin, yung personal na appearance natin ay hindi maganda para sa atin. Pero sa iba, no, maganda po yun. Minsan mayroong mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin na para sa atin pangit, pero sa iba napakaganda. Naalala ko po yung nagbenta ng bahay. Naalala niyo po ba yun yung nagbenta siya ng bahay? Ayoko na doon sa bahay ko. Kasi gusto kong bahay, ganito, ganyan. So naganap po siya ng ahente ng kanyang bahay.
In-advertise po ng ahente yung kanyang bahay. Sabi niya, bilhin na ninyo to, napakagandang bahay to, maaliwalas, meron ganito, pagising mo sa mata, meron ganyan. At habang binibenta yung bahay, nabasa niya yung ads ng kanyang ahente. At sabi mo, lahat ng mga packet na response niya doon sa bahay na hindi maganda sa kanya, habang binabasa niya, nabuhayan siya ng loob. Kasi ang ganda-ganda ng sinasabi ng ahente doon sa kanyang bahay, pero sa kanya hindi maganda. Nung ma-realize niya, bahay ko to, bakit gano'n? Sabi niya doon sa ahente niya, hindi ko na ibibenta yung bahay. Kasi ito pala yung bahay na hinahanap ko. Pero matagal po siya tumira doon. So ganun minsan tayo, pag may crisis sa ating mga buhay, wala tayong nakikita maganda. Lahat po na nakikita natin ay negative. Kaya hindi ka pwedeng magpasalamat sa Panginoon at hindi mo maluwalhati ang Panginoon pag nakaharap ka dun sa crisis na yun. No? Kasi ang tingin mo lahat pangit. Pero sa Panginoon, pag nasa Panginoon tayo, sana maganda yung response natin. Ano ba yung biblical perspective naman? No? Patungkol dun sa ating mga negative response sa krisis na dumarating sa atin. No? Dapat dito po tayo lagi. Number 1, sabi dito, it is a wake-up call of God. Yung palang panawagan ng Diyos sa'yo, sa panahon ng krisis, ay mayroong panawagan ang Diyos sa'yo. Kaya nga po dun sa talata, sabi niya, if my people shall humble themselves, parang nananawagan ng Diyos na kung dumating sa krisis ang buong Israel, para sa Diyos, ito po ay wake-up call. O paggising sa kanila ng Diyos sa maling response nila sa krisis na nangyayari sa kanilang buhay. Pangalawa po, sabi dito, it is God's sickening. Minsan kaya nakakaranas tayo ng krisis sa buhay natin, nililigpig tayo ng Panginoon kung gaano kalalim ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Kung gaano ka-strong, kalakas yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kung gaano tayo kumakapit sa Diyos sa panahon ng krisis. Alam niyo po, ang dami mga Kristiyano pagdating sa krisis, umaayaw maglingkod sa Panginoon. Kapag may sakit ka, no? Kapag sinabi ng doktor na ang sakit mo ay stage 4, napigsa. Sana stage 4. Iisipin mo yung mabuti. At sa pag-iisip mo na yun, nawawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, sa ating modern world, hindi po natin nararanasan yung nararanasan ng mga pananampalataya noon. Ayon sa kasaysayan, sa mga alagad ng Panginoon, si John the Baptist lang ang namatay na tumanda. No? Actually, buti nga, nabuhay pa siya. Alam niyo po ba, pinrito siya ng buhay? Pero nabuhay. Sipin mo, piprito ka. Pero nabuhay, tumanda po siya. Siya lang po ang nakaranas ng tumanda na nabuhay. Maliban po sa mga alagad ng Panginoon. Na iba, si Pedro po ay binitay ng patiwarik, pinako ng patiwarik, no? Si Jesus Christ, diba, nasa taas yung ulo, siya naman, nasa baba yung ulo. Sipin po ninyo yun. Sa panahon ng krisis ng paglilingkod, pero, nasabi doon, hindi po natinag ang mga alagad. Ang mga nagdala na salita ng Panginoon sa atin para marinig natin ang salita ng Diyos. Gaano mahirap bago dumating sa akin ang salita ng Panginoon. Maaaring may mga pinatay, no? Naalala ko ulit, yung aking kumbayaw kung pinatay silang mag-ama, dinukot sila tapos pinatay. Ito po yung panahon ng God shaping the church. Talagang nilibig po yung church, no? Kasi sakay po silang pinatay. Nakita na lang namin, January 7 yun, ng umaga, yung aking pamangkin ay
tinusok po dito hanggang dito, na nakagapos. Tapos yung aking pong bayaw, nakagapos siya, binaril sa sarulo. Talagang grabe, na-shock po kami nung panahon na yun. Kasi, doon ka na lumaki, doon ka na tumanda, at buong church ko ay na-shake talaga. Naliglig talaga ang church. Pero that is the time, lahat po ng mga hindi na nagsisimba doon sa church, nagsimula po silang magsimba. Pero nakaranas po ng crisis sa pananampalataya, sa buhay. Grabe yung shaking yung panahon na yun. Sabi ko nga, parang ayoko nang magpastor. Noong time na yun, nakaburol yung mag-ama. Sabi ko, parang ayoko nang magpastor. Kaya lang, wala po akong magawa noong panahon na yun dahil ako po ang pastor ng Balite. So sabi po nila ng pamunuan sa akin, Pastor, walang mag-take over ng church, kailangan i-take over mo. Ang mabigat po nun, ang sabi nila, once na may pumalit na pastor, papatayin ulit nila. Ako pa every Sunday, aakyat doon. Ang mabigat, wala pang bangka nun. No? Maglalakad ka talaga, magwawatan, siguro mga isang oras at 1 hour and 25 minutes, maglalakad ka. Sabi ko sa asawa ko, ihanda-handa mo na rin sarili mo. Dahil anytime, pwede akong masyutukin. No? So, sabi ko sa kanila, hindi mo ako samahan. Kasi kung ako man ay mamamatay, at least mag-isa lang ako. No? Pero doon po, dumating yung panahon na na-realize sa mga kapatiran na kailangan nilang maglingkod sa Panginoon. Dumadating po yung sinishake ng Panginoon yung ating pananampalataya. Nililiglig ng Panginoon ang ating pananampalataya. Inuuga ng Diyos yung ating pananampalataya. Pero paano po tayo mag-response? Paano tayo tumutugon doon? Paano natin tinutugunan ito? Hinahayaan na ba natin ang ating mga sarili na parang sinasabi natin na talagang mandarating yan, ililipas din yan. Hindi po. Una, sabi dito, it is the wake up call ng Diyos sa atin. Panawagan ng Diyos sa atin. Kaya po itong 2 Chronicles 7:14, bagamat hindi pa nangyayari, yung crisis na yun, meron ng panawagan ng Diyos sa kanila na kung mangyari ito, tandaan ninyo. No? Aminin lang ninyo yung kasalanan nyo, talikuran lang ninyo yung kasalanan ninyo, bumalik kayo sa akin, hanapin ninyo ang aking mukha, at titingin ko sa langit ang inyong mga daing, at kayo ay aking pagpapalaan. Kaya pag dumadating sa atin, sinililigid tayo ng Panginoon, tandaan po natin itong mga talatang ito. Sabi doon, if my people shall humble themselves and pray, and turn from the wicked ways, and seek my face. Didingding ko sila sa langit. Alam mo, every time na magkakaroon ka ng crisis sa buhay, lagi handang makinig ang ating Panginoon. Inaantay lagi ng Panginoon yung ating magandang response. Pangatlo po, sabi dito, it is God's discipline. Pagka po tayo pala ay nagkakaroon ng krisis, humaharap sa krisis, merong ginagawang pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Pero sometimes, ayaw po natin na madisiplina tayo. No? Kahit na minsan lumalakad na tayo sa mali, no? Naliligaw na tayo, hindi tayo nakikinig sa disiplina. Minsan nga na, ba naman to si Pastor? Di po ba? Paano tayo nag-response? Dapat mag-response po tayo in a biblical perspective. Kung ano po yung sinasabi ng Bible.
May mga pagkakataon na naghihirap tayo because merong nais ituwid ang Diyos sa atin. Tama po ba? Naalala mo lang yun. Kaya sabi kay Job, iyan mo na yung Diyos mo. No? Kalimutan mo na yung Diyos mo na yan. Wala na magagawa sa iyo yan. Pero ano sabi niyo? Ubad nga ako lumabas. Ubad akong babalik sa Diyos. No? Sa mabuti ka lang ba kikilala sa Diyos? Pero pagdating yung mga bagay na ganito, kakalimutan mo ba siya? Tanggapin po natin minsan yung disiplina ng Panginoon. At talagang kailangan po natin magpa-disiplina sa Diyos. Ano po yung biblical response that pleases God during crisis? Ano ba yung talagang pagtugon natin ng kalulugod sa Diyos sa panahon na dumadanas po tayo ng mga krisis sa buhay natin? Sabi dito, God is pleased when we humble ourselves. Ang Diyos na po ay nalulugod kapag tayo ay nagpapakumbaba sa ating mga sarili. Ibinababa natin ang ating mga sarili. Mamaya po natin tingnan yung verse, no? Pangalawa po, sabi God is pleased when we pray to Him. No? Bakit yan lagi nababanggit yung panalangin? Alam niyo po, yan po yung pinakamahirap na ginagawa ng tao yung manalangin. Tama po ba? Sino po dito yung masipag manalangin? Alam niyo po, prayer, ang panalangin po ay isang pagpapala ng Panginoon. Kasi alam niyo po, pag tayo po ay hindi natin kayang manalangin, pinagpapasensya na tayo ni Lord eh. Sipin mo sa bumaga mo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, inuubos mo lahat yung lakas mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pero isang bagay yung nakakalimutan mo, hindi ka dumadaing, hindi ka humihingi doon sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kalakasan. Di po ba nakakalungkot? Kung ikaw ang may-ari ng buhay ng tao at hindi lumalapit sa iyo, hindi nakikipag-usap sa iyo, ano po ba yung magiging damdamin mo? Yung nga lang anak mo eh, pag di ka kinakausap eh. Di ba? Masakit sa loob eh. Meron tayong mga negative response pag ang anak natin hindi tayo kinakausap. Hindi po ba? Ako, pag hindi ako pinausap na anak ko, magkataka ako. Bakit hindi ako pinakausap nito? Kaya sabi doon, nalulugod ang Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Isa pong opportunity na tayo po ay mga panalangin sa Panginoon. Pangatlo po, ang sabi dito, God is pleased when we seek His face. Kapag hinahanap natin yung mukha ng Diyos, ang Diyos po ay nalulugod sa atin. Inalulog lang tayo ng Diyos kapag hinahanap natin. Kaya sabi nga doon, hindi lamang paghingi ng tawad, kundi ang sabi doon, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Seek my face and turn from the wicked ways. Yung nga mga artista, hinahanap natin yung mukha. Di po ba? Alam mo, grabe, no? Grabe ang tao mag-idolize ng kapwa niya tao. Sabi na anak ko, patingnan mo yung video. Nag-concert sa madalang lang concert doon yung mga Pilipino. Diba? Pero nung tinignan namin grabe, ang daming mga Pilipino, hindi mahulugan ng kanayo. Sinusundan yung bini. Sipin mo, lalo na yung mukha ng Panginoon. Yun po yung hanapin natin. Alam mo,
pinapalo na magaling siyang kumanta, mag-isa lang siya. Nakita niyo yun? Hindi ko matandaan yung pangalan niya. Dito sa, kung saan-saan siya mga mall. At nagkakandak siya ng worship. Sa case. Diba? Alam mo, noong una, konti lang yung sumasali. No? Pero dito, alam mo, grabe yung habang siya nag-worship, dumadami yung mga tao at nakikisa. Sabi ko, ito yung dapat na gawin ng maraming mananampalataya, lalo na ngayon sa panahon ng krisis natin. Yung makita na tayo po ay sumasamba sa Panginoon at di natin alintana yung nangyayari. Bakit? Alam nyo, bakit sinasabi ko yan? Sabi ng Panginoon, bago ako pumalik, darating yung mga bagay na yan. Kaya ako hindi na ako nagugulat sa may gera sa Middle East. Sinabi na ng Panginoon, sabi ng mga alagad, Panginoon, paano ka babalik? Kailan ka babalik? Sinansay ng Panginoon, magkakaroon ng gera, pagutom, kahirapan. Pagkatapos tayo, nakatingin tayo lagi sa krisis, kaya wala tayong panahon na hanapin ang mukha ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot. Kaya ako natutuwa tuwing mapapalo ko yan, sabi ko, dumadami yung mga mananampalatayang kasama nagpupuri sa ating Panginoon. Totoo po yun. Hinahanap ng Diyos yung mga mananampalataya na hinahanap yung mukha ng Panginoon. Kaya po sabi dito, biblical response that pleases God during crisis. Ngayon, kung tayo mga Kristiyano, apektado tayo sa krisis na nangyayari, hindi ka na lalabas ng bahay. Naalala ko kung naglakwatsa kami. Punta po kami ng Bicol. Pagkatapos ng Bicol, hindi po kami nasiyan. Pumunta pa po kami ng Real Quezon kasi may bahay po yung inaanak ko. Pero gumastos kami 9,000 gasolina lang. Turudo pa lang 9,000 na. Sabi ko doon sa mga kasama nyo, alam mo, napakabuti talaga ng Panginoon eh. Kasi kung kailan mahal ang crudo, saka tayo naglalakwatsa. Yung iba, nasa bahay na lang ngayon. Ayaw na gamitin yung sasakyan dahil mahal ang gas. Kapag hindi mo naiintindihan ngayon, sinasabi ng Panginoon, magiging matindi yung response mo sa crisis na nangyayari sa buhay mo. Sa nangyayari sa ating panahon ngayon. Sabi ko sa asawa ko, pwede ka naman magtipid. Pwede naman tayo gumamit ng sasakyan. Mag-tis ka maglakad, ang init. Pwede naman eh. Tapos ang talata mo, and God will supply our needs. Tapos naglalakad ka, dahil ang init-init na hits. Mamaya na-hitstroke ka pa dyan. Diba? Dapat maganda yung response natin. Dapat meron tayong biblical response na nakalulugod sa Diyos sa panahon ng paghihirap. Paano po kung one day, ang sweldo mo ay isang pandesal na lang? Kaya sabi ng Bible, darating ang araw, ang isang tinapay ay isang araw ng sahod mo. Saan? Hindi ko natatanungin. Magkano minimum ngayon? Alam mo, hindi kayo makasagot kasi abang minimum kayo lahat. Yung mga nagtatrabaho. Diba? Magkano? 600? 45. Magkano, sir? 645. Isipin mo, yung 645 ay isang pandesal na ang mabibili mo. Paano ka mag-response? Kung ang sweldo mo isang araw, isang pandesal, sabi po ng bayo ka yan. No, hindi ko po sinabi yan. Paano mahaharapin yung ganong crisis ng buhay? Ngayon pa lang, tumaas lang ng konti ang bilihin, nagkaroon lang naman ng adjustment. Hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. No? Pastor, kailangan mo pumasok ng linggo kasi alam na po, meron kaming kapatiran na ganyan. No? Sabi ko sa kanya, magpahinga ka at ipahinga mo yung katawan mo. Kagagaling ko lang sa trangkaso.
nung Holy Week, palibasa ang lakas ng biyahe ng tricycle, magdamag sa bumiyahe, tapos walang hinto. Alam mo ngayon, nakahiga. Hinahabol ang hininga. Lahat ng kinita, nauwi lang sa doktor. May mabigat pang karamdaman. Andun yung takot na baka walang makain. Kaya sabi ng Lord, yung mga ibon sa parang hindi yan nag-asid, hindi nag-aani, hindi nagtatanim, pero pinapakain ng Diyos. Yun po yung mga bagay na namimiss natin pag nangaharap po tayo sa crisis. Nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos na ipoprovide ng Diyos ang ating pangailangan. Ang dami po nating takot. No? Pero paano kung mag-materialize lahat ng sinabi ng Bible na darating yung matinding kahirapan na hindi pa nararanasan simula ng tatag ng Diyos sa sanlibutan? Kung sa maliit na crisis pa lang ng buhay, sumusuko na tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganun lang. No? Tinawag tayo ng Diyos, tandaan natin ito, para makasama habang buhay. Alam niyo po, kung dumating yung panahon ng Panginoon, nung siya po ay malapit na mamatay dun sa Krus ng Kalbaryo, at siya naglalakad at sabi na, ayoko na! Give up na ako! Di ko na kaya! Hindi po dumating sa atin yung salvation. O kaya hindi nabuhay na maguli ang Panginoon pagkatapos na siyang mamatay. Wala pong saysay ang ating paglilingkod at pananampalataya. Kaya sabi niya, God is pleased when we seek His face. Hanapin po natin ang mukha ng Diyos. At ang Diyos ay malulugod sa bawat isa sa atin. Hindi tayo nilagay ng Diyos, hindi tayo binuhay ng Diyos para sa anumang mga bagay na minsan mas matindi yung pagtuon natin ng panahon. Minsan nga yung mga asawa natin, pag hindi na natin pinakausap, nagtatampo sa atin, sino ba kaya? Pangapat, ang sabi, God is pleased when we truly repent. Nalulugod daw po ang Diyos kapag tayo ay totoong nagsisisi. Yung hindi po pabalik-balik. Na yung bagay, once at kinalimutan natin, kinalikuran na natin, yun po yung truly repentance. Yung hindi na po natin inuulit yung mga bagay na nakakasakit sa damdamin ng ating Diyos. Tingnan po natin yung mga verse. No? Ang sabi po ng Mika 6:8, sumagos Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamauwain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Sa marami na po ninyong narinig na mensahe, ang sabi po dito, anong dapat natin gawin? Pairalin natin ang matuwid, no? At magkaroon po tayo ng pagkaamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Alam na minsan, umanga ako sa mga vlogger na ano pa tawag sa kanila, yung mga namimigay, Influencer. mga influencer na walang nagtutulak sa kanila pero alam nila tama yung ginagawa nila na sila'y nakakatulong. Pero hindi po yun basihan ng pananampalataya. Kaya nga pong sabi ni Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng mabuti. Nagtuturo yung ating mga pastor ng mabuti. No? At ito ang nais niyang gawin natin, sabi ni Mikas. Nais na gawin ng mga mananampalataya. Ano po yun? Gawin natin ng matuwid, pairalin natin ng pagkamawain sa iba, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos.
Ang sabi po ng Isaiah 57 verse 15, ito ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos. No? Ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman, nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagkumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin. Pag meron po palang repentance, merong pagsisisi, merong pagpapakumbaba, kasama mo ang Diyos at pinapalakas ka ng Diyos. Sa crisis na nangyayari sa buhay natin. Ang sabi po ng Luke 18:13, ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang matingala sa langit. Dinadagupan na kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Tingnan po ninyo yung isang tao makasalanan, maniningil ng buwis. Sabi tumingin sa langit, hindi na magawa eh. Pero meron siyang sinasabi, nagsabi na mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yun po yung pag-repent, pagsisisi sa mga nagawa natin mga kasalanan. Ang sabi po, God is pleased when we pray. Ito po, no? Ang sabi po ng Salmo 51 verse 17, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, hindi tayo tinatanggihan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan at nagpapakumbaba, hindi po tayo tinatanggihan ng Diyos. Ang sabi po ng Psalms 51 verse 1, O Diyos, kaawaan po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko ay iyong pawiin at ako'y patawarin. No? Ganun po dapat tayo. Ang sabi po ng Mark chapter 10 verse 52, sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya sa Panginoon. Tingnan po ninyo yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos, nandoon yung pagpapagaling ng Panginoon. Andun yung pananampalataya na gagawin ng Diyos sa mga bagay na hinihingi natin. Kung tama po yung ating response. Ang sabi po dito sa Luke 17 verse 12 to 13, nang papasok na siya sa isang bayan, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Isipin po ninyo, naririnig sila, sumisigaw sila, numarinig ang Panginoon, nang sabi nila, Panginoong Jesus, maawa kayo sa akin. Alam niyo po, sa panahon ng krisis, na natin kinakaharap, nakalaan ang habag at awa ng Diyos sa atin. No? Eh kung hindi naman tayo lumalapit sa Diyos, paano tayo tutugunin ng Diyos sa ating mga hinihingi? Ang sabi po ng 2 Chronicles, sa binanggit ko kanina, tingnan po natin yung talata. No? Ito po kasi ay sa New Version, na sabi dito, kung ang mga mamamayan ko na aming tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupa. May kondisyon ng Panginoon. Sabi magpakumbaba, manalangin, tumulong sa Diyos. Ito po yung dapat na maranasan natin sa buhay natin. No? Nasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang
totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino. Yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon, laging open, laging bukas yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mapalad po tayo. No? Naririnig natin ang mga salita ng Panginoon ito ng pag-asa sa ating buhay. At hindi, sabi nga doon sa binasa natin, hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Tayo na kumisan yung pabaya sa ating relasyon sa Panginoon. Ang sabi nito, God is giving us the season to repent. Repent while the gospel still appeals to us. Sabi doon, magsisi po tayo habang ang salita ng Diyos ay naririnig po natin. Paano kung dumating yung panahon na wala na tayo napapakinggan? Sasabihin sa amin ni Pastor Raul, Brother Rodel, at ni Pastor Royel, bawal na kayo magsalita dyan. Ano kaya magiging damdamin ng marami? Halimbawa yung crisis na yun, no, ay dumating sa atin. Kasi sa ibang bansa po, bawal na ho. Pinagbabawalan, di ba? Hindi open. No? Ako, tuwa nga po ako eh. Inuwento sa akin ng aking apo. Nasabi niya, Lo, meron akong inaati ng church dito sa Qatar. Nagulat po ako, meron palang CCF sa Qatar. Sabi niya, umattend ako dito at sabi niya, nag-i-involve na rin daw siya. Sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, ako mag-involve ka sa mga ministry dyan. Sabi niya, Pulo, sabi niya, mag-i-involve ako dito, meron kaming cell group, meron kaming group. Sinusundo ako, sabi niya ng aking kaklase. Kaya ako po'y tuwan-tuwa nung marinig ko yun. No? Sabi niya dito, repent while normal and can still understand God. Magsisigaw po tayo habang normal pa yung panahon, habang naiintindihan pa po natin yung totoo, yung katotohanan na salita ng Panginoon. Kasi pagka hindi na ho natin naiintindihan, no? Hindi na ho mahalaga sa atin yung salita ng Panginoon, hindi na ho mahalaga yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Wala na po yung panahon para gawin natin yung mga bagay na nalulugod ng Panginoon. Basahin na po natin ng sabay-sabayan. Sige po. 1, 2, 3. Sabay-sabay. Wala ka dyan. Sige. Ayan. Basahin natin ng sabay-sabayan. Sige. 1, 2, 3. Sige po. Repent while we still alive. Magsisi tayo habang tayo po ay buhay pa. Kasi hindi na po tayo pwedeng baguhin ng Panginoon sa isang pagkakataon ng pagsisisi kapag tayo po ay namatay. Kaya po, mga kapatid, tandaan po natin, no? Ang sabi po na ating conclusion, dito po ako magtatapos. Sabi diyan, in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sabi ng 16:33 na yan. Yan po, the uniqueness of Christian actions lies in its ability to rise above the chaos which surround it by acknowledging the freedom brought us to the risen Lord. His command was simple, watch and pray. We must keep our eyes on Christ. Mga kapatid, alam natin na magkakaroon ng maraming kabuluhan. But ang sabi nito, but take a heart, I have overcome the world. Sabi niya, nagtagumpay ako sa sanlibutan ito kung paano kayo magtatagumpay. Mga kapatid, tingnan natin yung nangyayari ngayon. At sabihin natin, Panginoon, sa panahon nito ng krisis nito, nakadepende ang aking pananampalataya, ang aking paglilingkod, ang aking pagkakilala sa iyo.
sisikapin kong tumayo, no, sa pangalan ng ating Panginoon to overcome this world. Yun ang nangyayari sa ating buhay. Marami pa po na mangyayari na masigit pa dyan. Sikapin po natin na yung ating paglilingkod ay atin pong mapabuti. At atin pong maipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon